Unang araw ng trabaho. Sige, kaya mo yan. Director Chen, napakapungtual mo naman. Welcome sa Tianxiong. Sana ay magtulungan tayo. Tuloy. Director Chen Mei. Maliit na bagay na kailangan kong ipaalam sa iyo ng maaga. Sige, ano iyon? Mamaya, pag nakita mo ang CEO natin, huwag kang masyadong lumapit. Yung CEO natin, sobrang tapat niya sa pag-ibig. Maliban sa kanyang fiancé, si Miss Tang Wan, anumang iba pang babaeng nilalang ay bawal lumapit sa kanya ng 1 metro. Paano kung lumapit ako? Ang naunang babaeng empleyado na lumapit sa CEO sa loob ng 1 metro ay inilipat sa paglilinis ng banyo. Sa totoo lang, grabe talaga yan. Hindi ang CEO ang weird, si Miss Tang Wan. Ang pamilya Tang ay napaka-impluwensya sa CTA. Kapag nagalit ka kay Miss Tang Wan, paglilinisin ka nila ng banyo habang buhay. Hindi ka na maglalakas loob na umalis. Kung ganun, mukhang may dating ang CEO natin, no? Para ganun kaingat si Miss Tang. Malalaman mo mamaya. Tara. Director Chen, dito po. Mga kasama, ito ang bagong sales director. Batiin natin siya. Magandang araw sa lahat. Dumating na ang CEO. CEO, ito ang sales director, Chen Yao Yao. Sales Director. Tama, Ginoo. Ito ang taong personal na hinire ng chairman, kahit walang interview. Pero ang resume, inilagay ko na sa mesa ninyo. Ikaw? Sumama ka sa akin. Anong nangyayari? Pinalo ka ba ng CEO? Bilang ba itong work injury? Ginawa mo ang lahat para lumitaw sa harap ko. Ano ba ang pakay mo? Bukod sa kanyang fiancé na si Miss Tang Wan, Kung hindi na posible, nabalitaan kong umasenso ka. Talagang pumunta ako sa'yo para makipagbalikan. Ang tagal na. Sa tingin mo, mananatili pa rin ba ako dito naghihintay sa isang walang hiya na tulad mo na babaeng sumasamba sa mayaman at humahamak sa mahirap? Hindi ba sinabi mong matagal? Bakit nandito ka pa at naghihintay sa akin? Okay lang. Hihintayin kita. Paano kung mas gabi pa? Kahit gaano kahuli. Hihintayin kita. Ang penalty ng Tianxiong. Hindi ko kayang bayaran kung naiinis ka sa akin, Ginoo. Tanggalin mo na lang ako. Kung malaman ni Miss Tang, hindi rin siya matutuwa. Ate Yao Yao. Oy, Ate Yao Yao. Oy, Dr. Song may problema. Inatake na naman si Ate Yao Yao. Ginoo, may problema. Nakita sa CCTV. Mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Director Chen. Nasa rooftop na siya. Tito Song! Hmm. Unang araw ng nanay ko na pumasok sa bagong kumpanya, baka makaabala tayo sa kanya? Hindi naman nagbibigay tayo sa kanya ng sorpresa. Dr. Song masama na. Inatake na naman si Ate Yao. Ano?
Dito ka munang maghintay kay Tito. Okay lang? Sige na. Inatake si Mommy. Pero, 3 taon na siyang hindi inaatake. Bakit ka nandito? Ikaw ang una kong pasyente. At ikaw rin ang pinakamalala sa sakit sa pag-iisip. Akala ko ang paggaling mo ay isang himala. Bakit ka inatake ngayon? Kung ayaw mong sabihin, pahiramin kita ng balikat. Sabi ko na nga ba? Ang babaeng may pusong ahas, bakit naman siya magkakaproblema? Chen Yao Yao. Ang bilis. Nakahanap ka agad ng iba. Chen Yao Yao. Ang galing mo talaga. Ang bilis mo naman. Nahanap mo agad si Song na ganitong uri ng sasalo. Kaibigan ko si Yao Yao. Lumipat siya sa bagong trabaho. Natatakot akong hindi siya masanay. Kaya pumunta ako para makita siya. Hindi siya sanay? Pagdating mo, masasanay siya. Siyempre, Tama na ba ang tingin mo? Pwede na ba tayong umalis? Magsisimula na tayo sa trabaho. Umalis ka na. Kaya ko. halika. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho ko. Salamat. Chen Yao Yao, wala ka bang hiya? Kahit sino bang magbigay ng pera, okay lang sa'yo. Pera. Doktor. Doktor. Iligtas ang bata. Bilis, emergency room. Mahal, huwag kang mag-alala. Pangako ni Mommy na kikita ng napakaraming pera. Hinding-hindi kita pababayaan. Sino ba namang hindi gusto ng pera? Mahilig ako sa pera. Mahilig ako sa pera. Anong klaseng hamak ka? Lakas ng loob mong apihin ang mommy ko. Siya ang nanay mo. Siya ang nanay mo. Baka ikaw ang nanay. Bitawan mo? Siya! Iniisip na naman ni mommy siya. Baka siya ang daddy ko? Bitawan mo. Kung kaya mo, sige. Kung magsisisi ka mamaya, wala nang atrasan. Bakit mo ginagalaw ang anak ko? Anak mo? Sino ang tatay niyan? Wala kang pakialam. Shen Yao Yao. Huwag mong sabihin sa akin. Anak ko ito. Nagkamali si Ginoong Shen. 5 anyos ang anak ko. Wala itong kinalaman sa'yo.
ako. Itong brutong ito talaga ang daddy ko. Papasok na kami. Tara. Oy, i-check mo nga. Ang anak ni Chen Yao Yao. Mami, namumula ang mukha mo. Masakit pa ba? Ayos lang si Mommy. Ayos ka lang ba? Sa totoo lang, siya. Mami, alam ko. Takot ka sa mga lalaking marahas. Nakunin ang kustodya sa akin. Mami, huwag kang mag-alala. Susulat ako ng pangako. Napuputulin ko na ang relasyon namin. Mami, tingnan mo. Ang regalong inihanda ni Tito Song para sa'yo. ₱9 ang kwintas na ito. Wow! Sino kaya ang binatang nakabili nito? At sa huli ay isusuot sa leeg ng aling mayamang babae. Mahal. Napakamahal ng regalong ito. Hindi natin ito pwedeng tanggapin. Aba. At ikaw, Chen Yao Yao, may bagay ka palang hindi matanggap. At ikaw, Chen Yao Yao, ang mga bagay na hindi mo kayang makuha. Ikaw, Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw, kawawang pobre. Kaya mo bang bayaran ang damit kong ito? Pasensya na, Miss Tang. Pero, ikaw ang naglalaro ng phone na sumalpok sa akin. Hoy, ako! Tangwan, anong ginagawa mo? Nang aapi ka na naman ng kaklase. Chen Yao Yao. Siya ang unang nagparumi ng palda ko. Ganon ba? Meron namang CCTV dito. Sabihin natin sa teacher. Paano kung ipanood natin sa teacher ang CCTV? Peste kang babae, mahilig kang mangialam. Tama na. Malas ko lang. Hindi mo inaasahan, di ba? Sa huli, naging fiancé ko si Shen Yuhang. At ikaw? Napababa ka na sa ganitong kalagayan. Balita ko, sa Rongcheng, walang lalaking hindi mo mapapasa kamay. Hindi ka tanggap dito. Ayoko nga sa pangit na lugar na to. Gusto ko lang, may sasabihin lang ako sa'yo. Sanggol, dito ka lang maghintay kay mommy ha. Itong masamang babae, mukhang hindi maganda ang pakay. Maapit kaya si Mommy? Hahanapin ko yung lalaki. Mukhang may pagtingin pa rin si Yushing sa'yo, medyo may konting damdamin. Ni hindi ko man lang natanggap to. Hindi galing kay Yushing ang kwintas na ito. Hindi ko tatanggapin ang mga ibinigay niya. Shen Yao Yao, akala mo ba, tanga ako? Sino pa kaya ang kayang gumastos ng ganyan kalaki, kung hindi si Yushing? Umaasa ka ba sa mga lalaking yan sa labas? Sabi ko na nga, wag mo akong istorbohin. Pwede mo bang pigilan ang fiancé mo? Chen Yao Yao. Gusto mo ba? Sabi ko na, wala tong kinalaman sa kanya. Ayoko. Wag. Mommy, Chen Yao Yao, paalif ka. Yuxing, paano mo siyang binigyan ng napakamahal na regalo? Talaga bang, may nararamdaman ka pa sa kanya? Nandito ang kwintas. Wala akong nararamdaman sa kanya. Yung bagay, hindi ko rin ibinigay. At saka, sabi ko na,
Huwag ka nang pumunta sa kumpanya kung wala kang kailangan. Secretary Zhao, Opo. ihatid si Miss Tang sa labas. Miss Tang, sina po. Ayoko nang ulitin. Naiintindihan ko na. Yuxing, Chen Yao Yao. Si Song Jinshu ba para sa iyo ay napakahalaga na handa kang mamatay para lang makuha ang sirang kwintas. Salamat po sa tulong ninyo ngayon, Amo Shen. Pero mukhang wala kang karapatang makialam. itong bata, hindi kaya anak ni Yuxing? Baby, sino ang papa mo? Kita ang baho ng bibig mo. Anong sabi mo? Miss Tang magagalit si Mr. Shen. Bata lang naman, anong magagawa ng bata? Chen Yao Yao, mukhang hindi ka pa rin natututo. Hayaan mong turuan kita. Chen Yao Yao. Pakasalan mo ako. Ano? Milyong halaga. Iiyuko ka niyan? O natatakot ka bang malaman ni Song Jinshu? Iwan ka? Chen Yao Yao. Ang kapal ng mukha mo? Itaas mo ang paa. Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa ka sa akin. Nakikiusap ako. Mr. Shen, malamang alam mo na, ako ang sales manager na espesyal na kinuha ng chairman. Kung may gagawin ka pang labis na kilos sa akin, ako mismo ang magsusumbong sa chairman tungkol sa iyo. At saka, kontrolin mo ang babae mo. Pakiusap, Mr. Shen. Umalis ka sa opisina ko. Bakit hindi ka pa umalis? Yuxing, mahal na mahal lang kita. Pasensya na. Hindi ko pa tinatanggap ang engagement natin. Miss Tang, pakiusap. Mula ngayon, huwag mo nang sabihing ikaw ay fiancé ko. Si Wanwan ang fiancé mo. Bakit hindi niya masabi iyon? Si Wanwan ang fiancé mo. Bakit hindi ko masabing akin siya? Tito Shen, Yung nangyari sa'yo, sa kumpanya, narinig ko na lahat. Yung Chen Yao Yao, ang kinuha ko para sa sales. Sikat siya, kilala siya sa buong Rongcheng. Kanyang babae. Lumayo ka sa kanya hanggat maaari. Hindi ko siya hahayaan makasal sa pamilya Shen. si Lolo Shen ang bahala. Yung babaeng si Chen Yao Yao, siguradong hindi siya makakasal kay Yuxing, Tito Shen. Biglaan lang siyang nagkagusto. Huwag mo rin siyang sisihin. Hindi ako makakasal kay Chen Yao Yao. Tungkol kay Tangwan, hindi ko rin siya iisipin. Kung hindi dahil sa kuya mo, lumpo ang mga binti. Ang kasalang ito ay hindi para sa'yo. Oo nga. Kung hindi lang siya lumpo, hindi mo rin ako kikilalanin. Ikaw,
Mr. Shen, ikaw si Amo Sen, anak sa labas. Bago mamatay ang nanay mo, kinontak si Amo Sen. Ang nanay mo. Dati siyang nagtatrabaho sa nightclub. Hindi ko rin akala isinilang ka niya. Kung miyembro ka ng pamilya Shen, sige, umalis ka na. Bahala ka na. Umalis ka na nga? Tara na. Kung hindi ko siya makumbinsi, yang batang si Shen Yuxing. Kung ganoon, ayusin na si Chen Yao Yao. Lolo, sino ang hinahanap mo? Lolo, sino po ang hinahanap ninyo? Parang pamilyar ang batang ito. Kamukha niya ako noong bata ako. Hinahanap ko si Chen Yao Yao. Namimili po si Mommy. Lolo, tuloy po kayo at maupo. Siya. Lolo, isuot po ninyo ang sapatos. Siya. Ang bait-bait ng batang ito. Kung apo ko lang ito, maganda sana. Lolo, uminom po kayo ng tubig. Hindi ka ba natatakot na masamang tao si Lolo? Hindi po. Nakita ko po sa balita ang litrato ninyo, Lolo, na malaking tao po kayo. Matalino. Si Chen Yao Yao nga ay may gusto kay Yuxing. Lolo, ito po ang litrato ni Daddy. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo po. Sayang ang daddy ko ay isang marahas na lalaki. Binubugbog niya ako at si Mommy. Hindi ko siya kikilalanin. Ang tarantado. Siya, lakas ng loob niyang saktan ka. Tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Lolo, kaya niyo po bang talunin siya? Hindi ba sinabi ninyo kanina na malaking tao po kayo? Tatawag ako ng maraming tao para sama-sama nating turuan siya ng leksyon. Opo. Nanay, Kumusta? Nasa bahay ka lang ba at maayos? Maghugas ka ng kamay at kumain. Tara, anak. May pumunta ba sa bahay ngayon? Xingqian. At ito, ikaw at ako ang sikreto natin. Huwag mong sabihin kay Mami, okay? okay. Lolo, kailangan ninyo para sa akin at kay Mommy maghiganti agad. Oh, Wala naman. Kumusta? Dong Mingyang, anong nangyari sa'yo ngayon? Huli ka ng 1.5 oras? Pasensya na. Yao Yao, nandito na ako kanina. Nasa opisina ng CEO ako buong oras. Shen Yuhang, anong ginagawa mo sa opisina niya? Yao Yao, na-promote ako. Itinalaga ako ni Mr. Shen bilang executive assistant. Nagbibiro ka ba? Ilang araw pa lang tayo dito. Paano ka naman na-promote? Totoo. Halika. Eto, ang bagong assistant mo. Sabi ng CEO, para malinis ang reputasyon ng kumpanya, kahit sa paligid mo ngayon, may isang lalaking lamok na pumasok. Kailangan mong patayin. Director Chen, ikaw. Naghahanap ng lalaki para makipagnegosyo. Mr. Shen, mauna na po kayo. Saan? May meeting ako kay Ginoong Liu. Pumayag siya. May 300 milyong proyekto ang pipirmahan. Ito ang itinalaga ng chairman na pangunahing proyekto. Mr. Shen,
Kung wala na po kayong gagawin, uuwi na muna ako. Tumigil ka. Sasama ako sa iyo. Maghintay na lang kayo sa kotse. Akala mo ba driver ako? Sana po, Mr. Shen, huwag ninyong abalahin ang normal na trabaho ng mga empleyado. Magandang araw po. Pakiupo po ang babaeng nasa harap, sa tabi ng bintana. Pasensya na po. Yung babae ay nakapagpareserba na ng pribadong kwarto. Tama na ba ito? Tama na, tama na. Naku, Mr. Liu, puno na ang VIP room. Dito na lang tayo. Miss Yao Yao, lalo kang gumaganda. Tingnan niyo po. Maupo po kayo. Yao Yao, masyado kang magalang. Basta nandito ka. Kahit saan pa tayo mag-usap, pareho lang. You. Nandito ka rin pala. Hindi na kita nakilala. Lumabas lang para magpahangin. May milagro. Minsan, nagpapahinga rin ang workaholic. Kung wala kang magawa, lumayas ka. You. Hindi ba si Chen Yao Yao yon? Hinahawakan ng matandang iyon ang kamay niya. Shen Yuxing, baliw ka ba? Aling kamay ang humipo kanina? Aling kamay ang humipo? Ano ba? Aba, galing! Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Lakas ng loob mong saktan ako. Ako si Shen Yuxing. Shen. Shen? Boss Shen. Ikaw at ako walang away sa nakaraan. Walang galit sa ngayon. Ikaw, bakit mo ako pinalo? Shen Yuxing, sinasadya mo akong guluhin, di ba? Hinipo ka niya. Ano naman kung hinipo niya ako? Gusto kong hipuin niya ako. Kung hinipo niya ako, mawawalan ba ako ng balat o laman? Wala kang pakialam. Aba, Chen Yao Yao, ang tapang mong saktan si Yu. Si Chen Yao Yao ngayon ay tapos na. Oo nga. Munti ko nang makalimutan. Babaeng, tulad mo. Ha? Basta may pera, kahit sinong pwedeng sumama sa'yo. Yao Yao, tama na muna. Tingnan mo naman ang nangyari. Ginoong Leo, hindi pwedeng kalimutan na lang ito. Kailangan mong tumawag ng pulis. Ikulong mo ang baliw na, to. Yuxing. Yao Yao, sa totoo lang, ayos lang naman ako. Magpahinga lang ako ng 2 araw, gagaling na. Yao Yao, huwag kang padalos-dalos. Pupunta muna ako sa ospital. Gandang taktika, umatras para umabante kung tutulong siya saktan ang taong iyon. Ang matabang si Liu. Ngayon, talagang hindi siya tatahimik. Ikaw, hindi ka naman natatakot kung malaman ito ng matanda. Para lang sa sarili niya yan. Para sa isang kontrata. Wala na siyang hiya. Tama. Para lang sa sarili ko. Ano bang halaga ng hiya? Kung iisipin ko pa ang hiya ko ngayon, makikipag-away si Liu Wentao sa akin. Ikaw ay, may kapangyarihan at impluensya. Kaya mong hindi matakot sa kahit ano. Kailangan kong buhayin ang anak ko. Ay, Bukas, ang kupunan ng kumpanya ang darating para makipag-ugnayan at ipapirma din kay Liu Wentao ang kontrata ng proyekto. Wala ka na sa proyekto. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Hindi ka na kailangan sa proyektong ito.
Naintindihan ko na. Lahat ng ginawa ni Mr. Shen ngayon ay para maghiganti sa akin. Kung hindi, Director Chen, akala mo ba ay may pagtingin pa ako sa'yo? Kung hindi, Director Chen, ay iisipin ba na ako'y may natitira pang damdamin para sa iyo? Director Shen, hindi ko susukuan ang proyektong ito. Kanya-kanya tayo ng kakayahan. Mas mabuti nang hindi na tayo magkautangan sa isa't isa. Ang dalawang ito ay may kwento. Uy, mahal. Hindi ba kayo sinabihan ng doktor na bawasan ng asukal? Pareho ba yon? Ito kasi, ang aking mahal. Ang nagbigay. Mahal? Xingqian, aalis na muna ako. Bye! Lolo, salamat sa pagtatanggol ninyo sa amin ni Mama. Ito ang bayad ko sa iyo, Lolo. Si, Matanda na kayo. Namumulaklak na ang lumang puno. wala kang galang. Lumuhod ka. Ang ipinangako ko sa apo ko ay dapat kong tuparin. Lumuhod ka? Alam niyo na pala. Di ba? Si Chen, Yao Yao ba ang nagsabi sa'yo? Walang kinalaman si Chen Yao Yao. Eh paano mo nalaman? Sinuntok ko si Liu Wentao. Ano? Sinuntok mo rin si Liu Pangzi? Marahas ka talaga. Sige, maghanap ka ng psychologist. Ipa-check up ang binata. Opo. Pwede ka nang lumuhod ngayon? Kung luluhod ka ngayon, pwede kong isipin na i-cancel ang engagement ninyo sa Pamilya Tang. See you. Sobrang boring naman. Kailan ba uuwi si Mama? Wow! Ang galing naman ng lolo na ito. Kaya niyang pigilan ang mga mararahas. Salamat, Lolo. Mr. Chen. Nahanap na ang impormasyon ng anak ni Director Chen. Ano ang nalaman mo? Maliban sa pangalan, wala nang ibang mahanap. Parang lahat ng impormasyon ay nabura na lahat. Ano? May apo na pala ako. Swerte po kayo, Ginoo, dahil marami kayong anak. Ginawa ko na po ang utos ninyo na itinago ko na po ang impormasyon ng batang Ginoo. Ginoo, bakit hindi sabihin sa batang Ginoo? Ni hindi man lang niya alam na may anak na siya. Paano niya mamamanahin ang Shen? Ngayon, sa paglipat ng kapangyarihan, ito na ang kritikal na sandali. Ang guzyo na ito ay sabik na ring kumilos. Hindi pa ang panahon para kilalanin ang batang ito. Bantayan mo ang mag-ina. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. Opo.
Amo Liu, Nandyan ka na pala, Yao Yao. kumusta na? Ano ang sabi ng doktor? Umupo ka na lang kahit saan. Ako'y sumasakit. Hindi na kita maasikaso. Huwag ninyong sabihin iyan. Dapat lang nadalawin ko kayo. Amo Liu, tungkol sa nangyari kahapon, di ba? Pasensiya na talaga. Yao Yao. Bakit ka ganyan? Parang hindi tayo magkakilala. Pero kahapon, para sa akin, sinampal mo si Shen Yuhang. Kung sisisihin pa kita, hindi ba ako medyo hindi patas? Kaya nga, si Amo Liu ay talagang kumikita ng malaki. Yao Yao? Sabihin mo sa akin ng totoo, iyang si Shen Yuhang. Siya ba ay may gusto sa'yo? Ikaw na walang hiyang babae. Ikaw ang dahilan kung bakit naging ganito ang asawa ko. At di ka nahihiyang pumunta. Aayusin kita. Kapal ng mukha mong pumunta. Tingnan mo, pagsisisihan mo. Babaeng walang hiya. Hindi kita patatawarin. Tingnan mo. Nagkamali lang tayo ng intindi. Tulong! Tulong! Masamang babae. Hindi kita patatawarin. Itong babaeng ito. Yao Yao. Talagang nahihiya ako. Hiyang-hiya ako sa'yo. Maupo ka na. Wala yun. Ako dapat ang mahiya. Sabi ko, dadalawin kita. Kaya nagkamali ng intindi ang misis mo. Itong kontrata ko, paano pa akong makakaharap sa'yo para pumirma? Bukas, ang iba na lang sa kumpanya ang makikipag-ugnay sa'yo. Yao Yao. Tingnan mo ito. Naagrabyado ka ng husto. Itong kontrata, pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Ballpen. Ate Yao Yao, ayos ka lang ba? Galing mo, ang misis ni Mr. Liu. Sakto ang dating. Ate Yao Yao, para sa kontratang ito, masyado kang nagpakahirap. Paano kung nasaktan ka? Kasi hindi mo siya kilala. Itong klaseng babae, para sa pera, kayang gawin ang lahat. Pasensya na, Mr. Shen. Nakuha ko na ang kontrata. Kung sasabihin ko kay Matabang Liu, na niloloko mo siya, anong gagawin niya sa tingin mo? Sa tingin mo, anong gagawin niya? Ito, Sige, ginoong senador. Yao, Bilhan mo siya ng gamot. si, Sandali. Sino ang nanakit kanina? ang asawa ni Mr. Liu. Tingnan ninyo ang bago kong bracelet. Ang ganda. Oo nga pala, alam nyo ba? Ang babaeng si Chen Yao Yao, na sinaktan ko noong isang araw, hindi man lang nakapalag, nagpapakaarte pa sa harap ko, kung ano-ano pang pinapakita. Ikaw, babaeng walang hiya. Ang kapal ng mukha mong lumandi sa asawa ko. Ikaw, walang hiyang babae ka. Hindi pa sapat ang isa. Nangahas ka pang lumandi sa asawa ko. Sino ba kayong dalawa? Ni hindi ko kayo kilala. Sira ba kayo? Ikaw, ayaw mo pang aminin. Bugbugin natin siya. Hindi ko inakala na ang asawa ni Mr. Liu ay ganyan pala. Mukhang ang sinasabi niyang si Chen Yao Yao na nang aakit ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Tama nga, tama ang sinabi ng asawa ko. Si Chen Yao Yao may kakayahan. At bukas palad pa. Sa negosyo, napakatalino niya. Ang mga lalaking nakipagsosyo sa kanya ay walang nakalamang sa kanya. Yao Yao, Para. paano ka nasugatan? Malubha ba? Buti na lang marunong kang umintindi. Para makuha ang kontrata, kaunting galos lang. Hindi bale. Sa totoo lang, kung papakasalan mo ako, ikaw, Dr. Song. Itinuturing kitang mabuting kaibigan. Maganda ang bulaklak, pero hindi bagay sa akin. Masyadong mahal ito. Hindi ko ito matatanggap.
Si Shen Yuxing ang ama ni Xing Chen, di ba? Si Shen Yuxing ang ama ni Xing Chen, tama ba? Dahil ba sa kanya? Song Jinshu, Dr. Song, umalis ka na. anong gagawin mo? Hindi ako susuko. Hindi pa kita bilang karibal. Wala kang konsensya. Ano? Bibitawan na ng mga Shen ang kasal. Imposible. Sigurado akong kontento sa akin si Tito Shen. Yung Tito Shen mong iyan, ang mismong tumawag. Ang asawa ni Shen Yuxing, ako lang ang pwede. Kung hindi ako, hindi rin pwedeng iba. Yumao na ang mga magulang mo at nagpupumilit ka pa. Bakit ang daming tumagas na gasolina? Hindi maganda, to. Hindi ito maaaring imaneho. Ginoong Shen, hindi ka sinundo ng driver mo. Sobra naman yan. Kung gusto mo, ihatid na lang kita. Ginoong Shen. Ginoong Shen. Hindi pa ako nakakasakay. Bakit ka nagmamadali? Nagtatai ka ba? Nagmamadali kang umuwi para mag-CR. Oy, Chen Yao Yao. Ang dami kong busina. Bingi ka ba? Bakit wala kang narinig? Sir Sen, oras na ng uwian. Kung may sasabihin ka, sa opisina na lang natin pag-usapan. Chen Yao Yao, ngayon, kailangan mong humarap sa gilid at huminto ka agad. Tumutulo ang gasolina ng kotse mo. Gasolina ang tumutulo. Tumutulo ang gasolina. Pwede itong sumabog anumang oras. Shen Yuxing. Ako. Parang sira ang preno ko. Ano? Chen Yao Yao. Huwag kang kabahan. Kumalma ka. Makinig ka sa akin. Mag-signal ka at lumipat ng lane. Dahan-dahan mong kuskusin sa guardrail. Subukan nating gamitin ang lakas ng guardrail para huminto ang sasakyan. Naiintindihan mo ba? Shen Yuxing, kung hindi ako nagkakamali, sa susunod na 2 minuto, may isang ahon. Ano? Mamamatay na ba ako ng ganito? Mabuti rin, para hindi na ako mapagod. Chen Yao Yao, naririnig mo ba ako? Chen Yao Yao, magising ka nga. Hindi ako pwedeng mamatay. Mayroon pa akong baby na si Xing Chen. Hindi ako pwedeng mamatay. Chen Yao Yao, makinig ka sa akin. May harang sa unahan. Ngayon na, bangga. Ako. Ah. Shen Yuxing. Gising. Huwag kang mapahamak. Shen Yuxing.
Shen Yuxing, huwag kang mapahamak. Shen Yuxing. Shen Yuxing, gising ka na. Shen Yuxing. Pasyente, humiga ka na. Chen Yao Yao. Tanga ka ba? Yung sira-sirang kotse, sira na ang preno. Nagawa mo pang magmaneho ng ganong katagal? Kumusta ka? Masakit ba? Chen Yao Yao. Huwag mong ibahin ang usapan. Kotse ang pinag-uusapan natin. Huwag mong akalain na. May pakialam ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Muntik na akong mamatay sa takot. Bakit iba ang sinasagot mo? Chen Yao Yao. Naririnig mo ba ako? Hindi ka pa napa-check up. Humiga ka na. Humiga ka? Hindi na siya nakakarinig. Hanggang ngayon ba? Hindi niyo pa napapansin? Bakit hindi niyo siya dalhin para ipa-check up? Ma'am, naririnig niyo ba ako? Ang pasyenteng ito ay tuluyan ng nawalan ng pandinig. Ang eksaktong kalagayan ay kailangan pang i-check up. Dok, tingnan ninyo ang kamay niya. Pumunta ka. Lahat ng mga doktor tawagin niyo. Yaw yaw. Yaw yaw. Yaw yaw. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nabingi ako kanina. Ngayon, naririnig ko na. Naririnig ko. At ang kamay mo? Ayos din ang kamay ko. Binalutan na. Ang laki ng ngiti mo. Ang laki ng ngiti mo. Sige, okay. Iniligtas kita gamit ang aking buhay. Ni hindi ka man lang ngumiti sa akin. Kumusta ka? Anong sabi ng doktor? Okay pa ba ang utak mo? May tama ba ang utak mo? Gusto mo akong maging tanga? Di ba? Mukhang okay ka naman. Hindi ko lang alam nung ginagamot ka ng doktor. Nilagyan ka ba ng bawang sa bibig mo? Yaw yaw. Okay ka lang? Narinig ko. Na-aksidente ka. Wala, okay lang. Ginoong Shen? Ginoong Song? Nandito rin pala kayong dalawa. Sige, hindi na ako aabala. Hindi na ako aabala. Ang sakit. Ginoong Shen, Ginoong Song. Kayong dalawa, pwede bang lumayo muna kayo? May kailangan ako kay Yaw Yaw. Hindi pwede. Pasensya na. Pasensya na. Teka, Sinong mag-aakala? Si Yao Yao para kay Liu Pangzi. Nagawa ka pa niyang palayasin. Ang taong hindi mo makuha ay hindi mapakali. Ito ang tinatawag na may pananggalang. Sabihin mo paano na ito. kaya ibig mong sabihin ay ginawa ito ng pamilyang Tang. Hinaan ang boses mo, mahal ko. Sinasabi ko sa'yo, si Mr. Shen sa mga nagdaang taon walang nobya. Si Tang Wan ang dahilan. Nabalitaan ko ilang taon ang nakalipas. May anak na babae ang isang maliit na negosyante. Laging nakadikit sa kanya. Tapos nagka-aksidente. Namatay. Ngayon, kinansela ng mga pamilyang Shen at Tang ang engagement. Sa palagay ko, ang pananagutang ito ay ibibilang sa'yo. Kahit na inalis na niya ang engagement. Salamat, Kuya Liu. Naiintindihan ko. Si, magpagaling ka ng mabuti. Aalis na muna ako. Oo nga pala, ang misis ko ay binugbog ng mga upahan ni Mr. Shen. Kung sasabihin mong siya ay walang interes sa'yo, hindi ako maniniwala. Alis na ako. Miss Tang, gusto mo akong sumuko? Kahit hindi ka sumuko, ang CEO ng Tiansheng ay mabilis ka ring mahahanap. Papatayin mo ako? Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Isuplong mo ako. Pareho tayong makukulong. Wala kang mapapala. Pangalawa, umako ka ng kasalanang ito para sa akin. Ang kabayaran. 5 milyong piso. Sapat na para mabayaran ang lahat ng iyong utang. Pagkalabas mo ng bilangguan, ang natitirang buhay mo
Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera. Hindi na tayo mag-aalala sa pera. Chen Yao Yao, buti na lang nakaligtas ka. Babe, dadalhin ka ni Lolo sa ospital para lang bisitahin ang nanay mo. Bakit ka nag-iimpake? Takot sa dilim si mami ko. Bibisitahin ko si mami. Huwag kang mag-alala. Yung tatay mo, yung marahas na tao, mayaman siya. Kukuha siya ng tagapag-alaga. Hindi siya kukuha. Inaapi lang niya ako at si mami. Pilio, hindi na kita kayang iligtas. Shen Yuxing, buksan mo ang pinto. Wala kang aasahan. Shen Yuxing, ang bata-bata mo. Kumusta? Ikaw ba si Chen Yao Yao? Balita ko magaling kang mag-aral. May tanong ako, gusto kong magtanong. Pwede bang makahingi ng WeChat mo? Uy, kaklase. Ako ang top student. Anong tanong? Pwede mo akong tanungin. Hindi na, salamat. Pwede bang wag kang masyadong bata? Gusto ka na nga niyang i-add. E di add niya. Pitong taon na ang nakalipas. Umalis ka sa akin dahil ba sa pagbagsak ng negosyo ng pamilya Chen? Dahil ba sa pagkabangkarote ng pamilya Chen? Yao Yao. Bumalik ang sakit mo. Napaka-unstable. Iminom mong kahit kung umalis ka, Tiancheng Group. Natatakot ka na kukunin ng lalaking marahas ang kustodya ko. Mami, huwag kang mag-alala. Susulat ako ng kasulatan ng pangako. Napuputulin ko ang ugnayan namin sa kanya. Chen, Yao Yao. Ang kapal ng mukha mo. Kahit sino bang magbigay sa'yo ng pera, ayos lang? Hindi. Kung malugi man o hindi ang pamilya ko. Kung maghihiwalay tayo o hindi. Walang kinalaman. Kung alam ko lang noon na magkakaroon ka ng ganyang tagumpay. Siguradong hindi sana kita binitawan. Chen Yao Yao. Ang tapang mong sabihin niyan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Bakit naman ako matatakot? Mabuti naman. Natatakot ako na naghiganti ako sa maling tao. Nakauwi na sa wakas. Maghuhugas lang si Mommy. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ang sakit ni Mami, bakit lalong lumalala? Siguradong dahil sa lalaking marahas. Gusto ko si Lolo para disiplinahin siya ulit. Mahal na Singsen, ikaw. Anong ginagawa mo? Sikreto. Sikreto. Noong huli, tinanong kita kung paano ka napunta sa ospital. Sabi mo sa akin na sikreto. Ngayon, sikreto na naman. Bakit ang dami mong sikreto? Lumaki ka na, mahal. Kaya marami ka ng sikreto. Mami, talagang wala akong pagkamausisa sa sikreto mo. Medyo malungkot ako. Eto, para sa'yo.
Tandaan, sikreto ito. Siya. Chairman, Tapos ka na? Sa isang pagluhod lang, makukuha mo ang 5% bahagi ng Tiansheng. Sa susunod, kung may ganito pang pagkakataon, tandaan, balikan mo pa rin ako. Umalis ka na. Basta ang apo ko ay masaya na. alam na kaya ng chairman na si Xing Chen ay anak na ni Shen Yuhang. Kung ganon, anong gagawin ko? Chen Yao Yao. Oras ng trabaho. Anong ginagawa mo dito? Chen Yao Yao. Oras ng trabaho. Anong ginagawa mo dito? Pinapayuhan kita na huwag kang umasa sa mga hindi makatotohanang pangarap. Kung hindi, tiyak na mapapahamak ka. Mas malala pa ba sa'yo? Narinig ko na hindi natuloy ang kasal mo. Ako. Ikaw. Anong gagawin mo? Yung tungkol sa aksidente, hindi ko pa yan sinisingil sa'yo. Yung tungkol sa aksidente? Anong kinalaman ko dyan? Matagal nang sumuko ang taong iyon. Aba, parang marami kang alam. Anong nangyari? Naku, Ginoong Shen, kailangan mong ipagtanggol ako. Si Chen Yao Yao, nangahas siyang manakit sa akin. Chairman, Anong nangyari? Tingnan mo, Hindi ka naman nasaktan? nasaktan ako. Tingnan mo nga, siya ang gumawa nito. Ikaw ang tinatanong. tinatanong po ninyo ako? Tinatanong niyo ako? Siyempre. Kung masugatan ka, paano ko sasabihin sa apo ko? Ah, ako. Ayos lang. Aray ang sakit. Tingnan nyo, Tito Shen. Aray, Miss Tang, makinig ka. Huwag kang gumala kung saan-saan. Ngayon, ang kasunduan sa kasal ng ating dalawang pamilya ay kanselado na. Kung madalas kang pumunta sa Tiansheng, baka masira ang reputasyon mo. Itong matandang ito, nasuhulan na rin ba ni Chen Yao Yao na babaeng ito? Pwede pa ring magbalikan ang mga nag-divorce. Kung kinansela ang engagement, hindi naman imposibleng magkabalikan. Ayos ka lang? Salamat, Kuya Yushing. Hindi. Noong una, hindi ba ikaw ang may gusto? Nagsisisi ako. Mula ngayon, kung may anumang bagay ka, direkta mo na lang itong iulat sa akin. Sabihin mo sa chairman, lampas ka sa iyong antas. Naiintindihan ko, Mr. Shen. Ay, Kuya Yushing, tingnan mo siya. kawawa naman. Itinumba niya ako kanina. Tay, may itatanong po ako sa inyo. Bakit po ba kayo biglang nagbago ng ganyan kalaki ang pakikitungo nyo? Dati po? Hindi ba kayo laging pabor sa kasal ko sa pamilya Tang? Bakit ngayon? Oh. Naisip ko na. Kita mo, ang pamilya nating Shen ay hindi naman isang kilalang marangal na pamilya. Tsaka, kung babalikan natin ang 3 henerasyon, sinong pamilya ba ang hindi nagpapakahirap sa bukid? Kaya naman, itong si Chen Yao Yao, hindi rin naman mahirap tanggapin.
Hindi siya karapat-dapat. Nanay! Nandito na ang delivery mo! Ay, Nanay, ito ang baon na inihanda ko para sa iyo, puno ng pagmamahal. Kainin mo, ha? salamat anak. Halika. Siguradong kakainin ni Mommy. Pasok. Ate Yao Yao, sabi ng President, isasama kanya ngayong gabi sa business event na hino-host ni Buffett. Hindi ako sasama. Ate Yao Yao, itong business event ay dinadagsa ng mga kilalang tao. Hindi po ba ninyo laging pinahahalagahan ang mga koneksyon? Pwede naman mag-ipon ng koneksyon ng paunti-unti. Sabi ng President, kung hindi ka sasama, tatanggalin ako. Buwisit! Sasama na ako. Salamat, Ate Yao Yao. Si, Vana. Kumain ka na ba ng tanghalian? Luto ni Xingqian. Salamat, Ate. President Shen! President Shen! Umayag na si Ate Yao Yao. Teka. Itong lunchbox. Saan galing? Ito. Ibinigay ni Ate Yao Yao. Ang laki pala ng ginastos ng amo. Bumili. Parang nabuhos ang lalagyan ng asin. Ang dami mong inilagay na asin. Ang galing magluto ni Bebeng Singsen. Hindi talaga nagpapabigo. Itong babaeng ito. Araw-araw, ito lang pala ang kinakain. Xiao Zhao, kumuha ka ng ilang bote ng tubig para sa akin. Ginoong Senen, ang tubig po ninyo. Allen, nakalimutan kong magdala ng sapatos. Uwian na ngayon. Masyadong traffic sa daan. May helipad sa rooftop ng Tiansheng. Ay pa-deliver kay Rosie. Siya. Hindi na kailangang mag-abala. Isusuot ko na lang ang sarili kong sapatos. Kayo po ang itinalagang kasama ni Ginoong Senador. Karapat dapat kayo sa lahat ng ito. Ang kakaiba ng kwintas ninyo. Miss Chen, tingnan niyo po itong sapatos. Ah, darating na. Nasaan si Ginoong Sen? Sa tingin ni Ginoong Sen, kulang na ang oras. Umalis na muna siya, dapat kang makarating sa loob ng itinakdang oras. Kung hindi mababawasan ang year-end bonus. Kaninong anak kaya ito? Ang ganda. Oo nga. Hindi may paliwanag ang ganda.
Base sa damit niya, lahat ng suot niya ay mga couture na hindi pa ibinebenta. Oo nga. Mukhang, hindi basta-basta. Bakit nandito ang babaeng ito? Magandang gabi po. Hinahanap ko si Mr. Shen ng Tiansheng Group. Pakipakita po ang invitation. Chen Yaoyao. Hindi ko inaasahan na sinundan mo si Yuxing hanggang dito. Hindi basta makakapasok dito, kahit sino. Ito ang Buffett Business Dinner. Miss Chen, tandang-tanda ko ang pamilya ninyong Chen, parang nalugi na yata. Sa anong paraan mo nakuha ang invitation? Baka naman, ipinagpalit mo yan sa mga lalaki? Sa tingin ko kahit pa sumama siya sa mga lalaki, walang silbi. Ayan, hindi pa rin. Nakapasok. Miss Chen. Meron naman siyang imbitasyon. Eddie, hindi pa rin makapasok. Kitang-kita ko na bihasa kayo. Malamang nakuha na ninyo ang imbitasyon. Ikaw, ang kapal ng mukha mong sabihing nakikipagkama kami sa mga lalaki? Aba, hindi ko naman sinabi. Ikaw mismo ang umamin. Tigilan mo na ang pakikipagtalo sa kanya. Tatayo lang kami dito at titingnan namin kung paano ka makakapasok. Bibining Chen. Siyempre may imbitasyon ako. Shan Guzhou, Mukhang naaalala pa ni Bibining Tang, itong walang kwentang lalaki na itinakwil mo. Siya, si Shen Guzo. Sabi nila, manyak siya. Sabi nila, mula nang maging lumpo ang mga binti niya, ay naging sumpungin siya. Madalas niyang di sinasadyang nakakapilay ng mga tao. Wan, umalis na tayo. Bibining Chen. Gusto mo bang sumama sa akin? Papasok? Salamat sa kabutihan mo. Hindi ko kailangan. Bibining Chen, pasok na tayo. See ya. Kaya pala ito ang babaeng gusto ni Shen Yuhang. Nakakatuwa. Ay, paano ka napasama sa demonyong iyan? Yung nasa pintuan. Ah, Hindi ko siya kilala. oh. Mas mabuti kung hindi mo siya kilala. Siya ngayon at si Kuya Yu ay magkaaway hanggang kamatayan. Yung mga paraan niya ay napakasama. Ay, Kuya Yu. Itong klase ng lalaki ay hindi natin kailangan. Pero itong si Miss Chen bilang isang babae ay nagmamadaling maging kabit. Ngayon ay tiyak na hihingi ako ng paliwanag para sa'yo. Si, Sige, mauuna na ako. Ikaw talaga ang galing. Asawa ni Buffett ay pinakaayaw sa mga kabit. Dahil sa pag-iyak mo, si Chen Yaoyao ay sabi na, Huwag mong isipin na dahil may ilang pogi na nagtuas sa'yo ay espesyal ka na. At sadyang sa harap ko ay nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Kuya Yu, ano ba talaga ang nasa isip mo? Dinala ko na ang mga tao rito, pero hindi mo na sila pinapansin. Kung magpapatuloy pa ito, sasayaw na ako kay Miss Chen.
Naku, biro lang naman. Tara, Chen Yao Yao. Naiwan ni Miss Chen ang kanyang kwintas. Alan, Uy. ihanda ang kotse. Ihahatid natin kay Miss Chen. si. Anong nangyari, Yuxing? Yuxing, bakit nakatayo ka lang? Bakit hindi ka pa pumunta? Hihintayin kong magmakaawa siya. Madam, Binibini, paano mo na-open si Ginang Buffett? Sa harap ng napakaraming tao, para hiyang-hiya siya? Sino ang nakakaalam? Mukhang malala na ang kalagayan niya. Lakas ng loob mong kalabanin ako. sige ng Buffett pala. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong kasalanan sa iyo. Kung hindi mo alam, ipagpatuloy ang paghampas hanggang malaman niya. Sige, ipagpatuloy ang paghampas hanggang sa matuto siya. Opo. Bakit hindi pa ninyo sinisimulan? Umalis kayo. Chen Yao Yao, basta't sabihin mo lang, pupunta ako kaagad. Basta't sabihin mong kailangan mo ako. Kaya kong, nang walang pag-aatubili, tumayo sa tabi mo. Chen Yao Yao, bakit hindi ka magsalita? Kung hihingi ako ng tulong kay Shen Yuxing, kahit tumulong man siya o hindi makakalaban niya ang pamilya Buffett, kapag nangyari iyon, ang Tiansheng ay baka magkaproblema. Mrs. Buffett, gusto kong malaman ang totoo. Siya, dahil hindi mo alam sasabihan kita. Kinuha mo ang hindi mo pag-aari. Kung aaminin mo ang pagkakamali mo ngayon, pakakawalan na kita. Nagnanakaw ka pala ng gamit ng iba. Kaya pala. Wala akong ginawa. Matigas pa rin ang ulo mo. Sabi ko ngang wala. Sinasabi mo pa rin wala. Sige, ipagpatuloy ninyo ang paghampas. Sabi ko, wala. Sinasabi mo pang wala? Ituloy ninyo ang pagpalo. Umalis ka. Ako si Chen Yao Yao, matuwid akong tao. Sinabi ninyo na nagnakaw ako. Kung gayon, ipakita ninyo ang ebidensya. Sino ang nagsabing nagnakaw ka? Tama na. Tumigil nga kayo sa kakagulo? Dahil lang sa kanya, ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Wala kang kinalaman dito. Kung sasabihin ninyong ako ay nagnakaw ng gamit, ipakita ninyo ang ebidensya. Ang handaan ngayong araw pasensya na sa abala. Bakit mas gugustuhin mong mapahiya kaysa humingi sa akin? Mr. Shen. Nasaan si Miss Chen? Ito ang kwintas na naiwan niya. Nasaan si Miss Chen? Ito ang kwintas na naiwan niya. Ang kwintas na ito. Saan galing? Sa tingin ko, laging nakasuot ito sa leeg ni Miss Chen. Sa mga bakas ng paggamit, malamang nasuot na niya ito ng maraming taon. Chen Yao Yao. Itinatago mo pala ito palagi. Mr. Buffett, ang kahihiyan sa araw na ito, sa hinaharap, tiyak na babayaran ko ito ng 100 beses. Nababaliw ka na ba, Yuxing?
Paano ka nangahas na kausapin si Mr. Buffett? Ibig bang sabihin nito na ang Tiansheng Group ay makikipagdigma sa pamilya Buffett? Kahit malakas ang Tiansheng, ang mga negosyo ng pamilya Buffett ay nasa buong mundo. Matatakot pa ba ako sa isang batang musmos? Sinira mo ako. Hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ako pwedeng bumigay. Hinihintay pa ako ni Baby Singsen. Chen Yao Yao. Pasensya na. Shen Yuhang. Ayoko na kitang mahalin. Hindi ko inakala, ang babaeng ito, sa lalaking iyon, sobrang nagmamahal pala siya. Pero bastardo, paano siya karapat-dapat sa pag-ibig? Umuwi na tayo. Yao Yao. Chen Yao Yao. Saan ka? Chen Yao Yao. Kailangan ko ng paliwanag mo. Kuya Yu. Kuya Yu. Tingnan muna natin ang bahay ni Yao Yao. Tama. Natatakot din si Mommy sa dilim. Natatakot din siya sa kulob. Bakit hindi pa umuwi si Mommy? Baby Singsen, huwag kang matakot. Nandito naman si Lolo. Lolo, ang Mommy ko. Takot sa dilim, takot din sa kulog. Anak, huwag kang matakot. Nandito si Lolo. Ang Mommy ko, kailan siya babalik? Huwag matakot. Huwag matakot. Lolo, kung ikaw talaga ang lolo ko, mabuti sana. Singchen, anak. Si Lolo ang tunay mong lolo. Anak, ikwento mo kay Lolo ang mga nangyari noong bata ka pa. Babaeng walang hiya. Alam kong nasa loob ka. Buksan mo na ang pinto. Kulang ka ba sa pera? Samahan mo ako. Mula noon, takot na takot kami ni Mommy sa mga gabing may kulog at ulan. Anak, mula ngayon tuwing maulan na gabi, pupunta si Lolo para samahan ka. Okay ba? Oo, Yao Yao. Chen Yao Yao. Buksan mo ang pinto. Anak, huwag matakot. Bakit po kayo? Daddy na barumbado. Anong tawag mo sa akin? Barumbado, Daddy na barumbado. Sino ang pumayag na ganyan mo akong tawagin? Hindi siya nagkamali ng tawag. Ikaw ang tunay niyang ama. Anong ginagawa mo sa anak ko? Anak mo? Kanino mo ba ginawa ang anak na to? Nagkakamali ka, Mr. Shen. 5 taon na ang anak ko. Wala itong kinalaman sa'yo. Ano? Hindi ako naniniwala. Si Chen Yao Yao, paanong magsisilang ng anak ko? Totoo? Ayon sa DNA test, kayong dalawa ay mag-ama. Salamat.
Totoo. Ang anak ko. Chen Yao Yao. Magkano pa ba talaga ang itinago mo sa akin? Daddy, kailan babalik ang mami ko? Ano? Hindi pa ba bumabalik ang mami mo? Gusto mong malaman kung nasaan si Chen Yao Yao? Gusto mong malaman kung nasaan si Chen Yao Yao? Ikaw. Pakawalan mo ako. Wala akong halaga para sa iyo. Yeah. Ang pagkidnap sa akin para kay Shen Yuhang ay hindi magiging banta. Masyado mong minamaliit ang sarili mo. Sa paningin ni Shen Yuhang ang iyong halaga, di ba? Halaga? Sa handaan ni Buffett ngayon, nakita mo rin, hindi siya gagawa ng anuman para sa akin. Kaya naman, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Sabay nating ibagsak si Shen Yuhang. Kapag nangyari iyon, Yansheng Group ang posisyon ng pangkalahatang tagapamahala ay ibibigay sa iyo. Ang kahihiyang idinulot niya sa iyo. Kaya mong gantihan siya ng isa-isa. Hindi ko kaya. Pakawalan mo ako. Si. Marami akong oras. Hihintayin kong pumayag ka. Pakawalan mo ako. Pigilan ninyo siya. Pakawalan mo ako. Senyorito, ang babaeng ito, mukhang may bipolar siya. Bipolar na karamdaman. Batay sa mga Pakawalan mo sintomas ako. at sa ginawa ko kanina sa babaeng ito pagkuha ng dugo na tuklasan ko. Ang pagkakaroon ng gamot para sa bipolar disorder. Pakalmahin siya. Chen Yao Yao. Ipinanganak akong may kapansanan. May kapansanan ang isip mo. Sa totoo lang, tayong dalawa ay ang pinakabagay na pares. Talaga lalo kitang nagugustuhan. Mommy! Xingqian. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ni Daddy ang lahat para maibalik ang mommy mo. Kontrata sa paglipat ng shares. Handa na. Tingnan ninyo. Si, tingnan ninyo muna ito. Ito ang pinagdaanan ng batang si Yao Yao nitong mga nakaraang taon. Base sa iba't ibang palatandaan, ang pag-alis niya sa iyo noon ay napilitan. Bipolar disorder. Bipolar na karamdaman. Muntik na mamatay. Si Song Jinshu ang doktor niya. Ayon sa nakuha kong ulat na ito, ang pagnanais niyang mabuhay ay napakababa kung hindi siya nagdadalang tao kay Xingchen. Hey, Chen Yao Yao ang unang pasyente ko. Ang kalagayan niya ay mas malala kaysa sa inaakala ko. Dr. Song ayaw kumain at uminom ang pasyente ngayon, kahit ang sustansyang likido ay tinatanggihan ng katawan. Disyembre 30, 2018. Maaliwalas. Ngayon, ang pasyente ay nagpatiwakal sa bathtub, hinihiwa ang pulso, buti na lang at naagapan agad. Chen Yao Yao. Chen Yao Yao. Buntis si Chen Yao Yao. Noong sinabi ko ang balitang ito sa kanya, sa wakas ay nagkaroon siya ng reaksyon. Mamamatay ka kung magpapatuloy ka ng ganyan. Alam mo bang,
May anak ka na? Nalaman ko ang isang pangalang nakatago sa kanyang puso. Shen Yuxing ba? O Shen Yuxing? Ang taong ito ay ang switch ng kanyang emosyon. Kasalanan ko lahat. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Hindi ako tao. Tama na. Hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Kumalma ka. Chen Yao Yao, wala ka na bang hiya? Kahit sino bang magbigay ng pera sa'yo, tatanggapin mo. Para lang siya sa sarili niya. Para sa isang kontrata. Wala na siyang hiya. Ang galing mo na ngayon. May kapangyarihan ka at impluensya. Wala kang kinakatakutan. Kailangan ko pang buhayin ang anak ko. Ginang, Paano ko nagawa iyon sa kanya? Ano ba ang karapatan ko para gawin yon sa kanya? Sinaktan niya ako dahil kay Liu na mataba. Dahil natatakot siyang baka kasuhan ako. Hindi siya humingi ng tulong sa akin sa banquet. Dahil takot siyang magkaroon ako ng kaaway. Huakan. Ang taong bulag ang mata at bulag ang puso. Noon pa man, ay ako pala. Huakan. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kailangang mahanap si Chen Yao Yao. Ano ang gusto ni Shen Gujo? Ibigay lahat sa kanya. C. Lahat ng koneksyon? Oh. Lahat ng koneksyon. Kasama ang Buffett Group. Ang aming pamilya, natakot ba kami kanino man? Si Shen Yuxing lang, ang Tiansheng Group lang. Anong kaguluhan ang kaya nilang gawin? Ngayon, ang pamilya Buffett ang 60% ng shares nasa kamay ni Shen Yuxing. Sa tingin mo, anong kaguluhan ang kaya niyang gawin? Ano? Imposible yan. Mayroon pala si Shen Yuxing ng ganyan kalakas na kakayahan. Si Shen Yuxing, ilang taon lang pala ang inabot para maabot ang ganoong antas. Bakit hindi pa kayo maghanda ng regalo at pumunta para humingi ng tawad? Narinig ko na si Dr. Song ay ang pinakamahusay na psychologist sa buong mundo. Kung gayon, bahala ka na. Kapag nagpapatingin ako, sana makaalis muna ang iba. At kayo, Pwede akong manatili. makakaapekto ito sa paggamot. Sige, ikaw na bahala, Dr. Song. Bantayan sila. Opo. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Gising. Dr. Song, Bakit ka nandito? may nangyari. Bago ako dumating, narinig ko na si Shen Yuhang ay nagdeklara na ng digmaan laban sa pamilya Buffett. Anong sinabi mo? Para sa'yo, talagang matapang siya. Yao Yao. Kahit ano pa man, umalis na muna tayo dito. Tara, Ang bilis mo namang dumating. Nandito ang kontratang hinihingi mo. Pakawalan sila. Huwag magmadali. Sinabi kong pakawalan mo siya. Narinig mo ba?
Bilang isang negosyante, dapat maintindihan mo. Minsan, kapag nagmamadali ka, talo ka. Yusheng. Nandito na lahat ng gusto mo. Nakamit mo na ang layunin mo. Sa totoo lang. Minsan, naiinggit talaga ako sa'yo. Bilang anak sa labas ng pamilya Shen, nakuha mo pa ang mana ng pamilya Shen. Kahit si Chen Yaoyao, pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Ayaw niyang makipagtulungan sa akin. Yaw, yaw. Pasensya na. Ano pa bang gusto mo? Sabihin mo na lahat. Gusto kitang patayin. Kaya mo ba? Nanay. Mami, hahanapin talaga kita. Oy, bata ka. Masamang babae. Sobra na ang patayin ka. Luhod ka dyan sa loob ng 30 minuto. Patatawarin na kita. Yuhang hindi. Kung luluhod ka, mababali ang mga binti mo. Luluhod ka sa itaas nito sa loob ng 30 minuto. Palalayain ko na si Chen Yaoyao. Shen Gujiao, sobra ka na. Kung hindi ka luluhod, umalis ka. Mula ngayon si Chen Yaoyao ay akin na. Kung mabuhay o mamatay. Hindi ko masisiguro. Luluhod ako. Yuhang hindi ikaw. Hindi ka maaaring lumuhod, Shen Yuhang. Huwag kang lumuhod. Hindi. Huwag. Huwag. Harangin siya at ibalik. Yaw, yaw. Pahintuin sila. Tigil. Yaw, yaw. Pasensya na. Pakawalan mo kami. Yaw, yaw. Kumalma ka. Hindi siya karapat-dapat. Chen Yaoyao, kumalma ka. Kung hindi mo kami hahayaang umalis, papatayin kita ngayon. Sabay tayong mamamatay. Yaoyao. Ibigay mo sa akin. Mabuti ka ba sa kanya? Mas mahalaga pa siya kaysa sa buhay ko. Anong ginagawa mo? Hindi naman ako masamang tao. Sapat na ba? Sapat na? Sapat na! Nahanap na ba ang tao? Wala pa. Eh di humanap na kayo. Opo. Ito pala ang mabisa. Oh, oy bata. Ang inyong bahay. Saan ba nakatira? Hahanapin ko si Mommy. Anong mommy, daddy? Parang hindi bagay. Baka ang nanay mo. Nakauwi na. Puntahan natin ang nanay mo, ha? Hindi na ako makapaghintay na makita malaman na nawawala ang bata, ano ang gagawin mo. Chen Yaoyao, ipapaalam ko sa iyo na ang mang-away sa akin ay walang magandang kahihinatnan. Tito Shen, bakit kayo? Wala akong oras para magpaliwanag sa'yo. Kailangan ko pang maghanap ng bata. Ang bata ba, anak ni Chen Yaoyao? Nakita mo ba? Saan mo nakita?
Ako? Wala. Nagtataka lang ako. Bakit ninyo hahanapin ang anak ni Chen Yao Yao? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang batang iyon ay kay Yuxing. Ano? Nagkamali ba? Paano siya magkakaroon? Hindi ito maaaring mali. Buti na lang at naipadala ko na ang bata. Tito Shen, sasamahan kita sa paghahanap. Bilisan mo. Opo. Tumigil ka. Anong nangyari, Master? Hindi ba nagmamadali ka papunta ng ospital? Xingxian. Daddy. Oy, meron nga, ang tawag na Daddy. Mali ang narinig mo. Daddy ang tawag nila. Anong Daddy? Daddy. Oy, Inaabuso mo ako. Di ba? Ikaw. Mommy? 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 ang ganda ng kalidad. Salamat sa pagligtas ninyo sa anak ko. Wag na. Ginawa lang namin. Isang mabuting gawa. Yung ginawa natin ay mabuting gawa. Siyempre, maniningil kami ng konting bayad. Di ba sinabi mo na ang paggawa ng kabutihan ay hindi humihingi ng kapalit? Hindi nga humihingi ng kapalit. Pero itong kapalit ay nagtutulak sa akin. Nahawakan ko lang. Ang mga ito ay talagang para sa inyo. Pero, ang babaeng ito ba ang nagpagawa sa inyo nito? Oo siya nga. Parang sirena, halatang hindi siya mabuti. Salamat. Salamat, amo. Ngayon, lahat tayo magsaya ng husto. Lahat ng gastos ako ang magbabayad. Wanwan, talaga bang pakakasalan mo si Shen Yuxing? Siguradong totoo. Sabi nila, yung pag-urong sa kasal ay hindi naman ang gusto ni Shen Yuxing. Sabi nila, si Shen Yuxing, kahit ang pamilya Buffett ay nagbibigay galang sa kanya. Itaas natin ang baso para kay Wanwan. Huwag kang mangarap. Hindi ba gusto mo ng pagpapala? Para sa'yo ang basbas na ito. Masama ka at walang hiya. Hamak na babae. Hinding-hindi ka mamahalin. At mag-iisa kang walang aasahan. Chen Yao Yao, palit ka na ba? Walang hiya ka. Sa'yo rin yan. Sekyu, nasaan ang Sekyu? Patay na ba lahat ng Sekyu? Bilisan ninyo, alisin ninyo itong babaeng baliw. Chen Yao Yao, bakit ka nangahas manakit ng tao? Oo nga, sa tingin ko, baliw ka na talaga. Baka naman iniwan ka ni Shen Yuxing. Kaya ibinubunton mo kay Wanwan ang iyong galit. Bakit kita sinaktan? Sabihin mo nga. Paano ko malalaman? Hindi ba gusto mong mang-api ng bata? Hindi mo ba alam? Gusto mong mang-api sa anak ko. Hindi mo alam. Ano naman kung inapi ko? Bata lang naman. Ang anak mo, isang biro lang. Naayos na ni Wanwan yan para sa'yo. Mas madali pa nga, diba? Ikaw, buntis na hindi pa kasal. May dala kang bata.
May kapal ka pang mukha. Sumisigaw ka dito. Huwag mong isipin na ikaw at si Shen Yuxing noon ay may kaunting relasyon. Makakatapak ka na sa amin. Ikaw na wasak ang pamilya, isang dukha, para tapusin ka. Hindi na namin kailangang gawin namin mismo. Bago namin siyang pakialaman, pwede bang ako muna ang makatikim? Kasi ay isang sikat na malandi sa Rongcheng. Ang sarap. Siguradong masarap yan. Chen Yaoyao, kaya mong magwala sa bahay ng mga tang? Kailangan mong maging handa na maapi. Kapag wala ka ng anak na sandigan, ano ang panlaban mo sa akin? Sino ang maglalakas loob na walang galang sa aming ginang? Sino ang maglalakas loob na walang galang sa aming kabataang ginang? Eto, si Katiwala Shen ng pamilya Shen. Sigurado ka ba sa nakita mo? Katiwala Shen, huwag kang magalit. Ang mga pakana ni Chen Yaoyao, hindi ko yan pinapansin. Katiwala Shen, naparito ka para ipagtanggol ang ating Wanwan, di ba? Kung gayon, kinikilala na ng pamilya Shen si Wanwan bilang kanilang kabataang ginang. Congratulations, Wanwan. Nakamit mo na ang gusto mo. Oo nga. Hindi tulad ng iba na nangangarap umangat. Ngayon, ang huling sandigan mo ay wala na. Sa tingin ko, wala ka ng panlaban sa amin. Bilis, hubarin mo na ang damit mo. Pasayahin mo ako. Ako, ang kuya mo, ay hihingi ng tawad para sa'yo mamaya. Bakit kayo sigurado na si Tangwan ang kabataang ginang na tinukoy ni Katiwala Shen? Ano? Ibig sabihin, ikaw ang kabataang ginang ng pamilya Shen? Siyempre, ako. Siyempre ako. Kayo. Shen, huwag magmadali. Titingnan ko hanggang kailan ang panaginip ni Chen Yaoyao. Tama nga. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw noong araw ang umiwan kay Mr. Shen dahil sa kahirapan? Ang bagay na ito ay alam ng lahat sa paaralan natin. Huwag mong isipin na gugustuhin pa ni Mr. Chen, napakasalan ka. Tama nga, Hai. Ang lakas ng loob niya. Si Mr. Shen naman, hindi siya pangkaraniwang lalaki. Akala niya sa mga paraan niyang iyon. Kaya niyang kontrolin si Mr. Shen. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras para sa isang basura. Bakit nakatulala pa kayo? Gawin niyo na. Tigil! Shen, ayos lang. Kuya Yuxing, kung magalit siya, ako ang bahala. Sinabi kong tumigil kayo. Ang manugang ng pamilya Shen ay si Miss Chen Yaoyao. Ano? Imposible. Talaga bang si Chen Yaoyao ang ikakasal sa pamilya Shen? Katiwala Shen, hindi pa ako nakarinig ng tinatawag na Mrs. Shen. Lalo na yung mga hamak na pamilya. Ano bang karapatan niyang makapag-asawa sa pamilya Shen? Oh, alam ko na. Huwag mong sabihin na ikaw ang tumanggap ng pera mula kay Chen Yaoyao para magpanggap dito. Chen Yaoyao, ikaw talaga. Wala kang pinipiling paraan. Pero ang mga maliit mong pakana, hindi namin ito pinapansin. Oo nga. Sinuhulan ang isang katiwala at dito ka nangangahas magbasikat. Katiwala Shen. Huwag kang para sa maliit na pakinabang. Sisirain mo ang iyong kinabukasan. Oo nga, kapag ito ay sinabi ni Wanwan kay Presidente Shen, malalagot ka. Talagang hindi makatuwiran. Huwag mong asahan na magkakaroon sila ng utak. Huwag kang mag-alala, Mrs. Shen ngayon. Titiyakin kong mabibigyan kanila ng paliwanag. Sige na, hulihin ninyo silang lahat. Sinong mangahas? Sino ang mangangahas? Tatay, dumating ka na sa wakas. Kung hindi ka darating, aapiin nila ako hanggang sa mamatay. Katiwala Shen, Lolo Shen, ay matalik kong kaibigan. Dinala mo sila para guluhin ako dito. Hindi yata angkop? Sumusunod lang ako sa utos. Tatay, si Katiwala Shen ay naloko lamang ng Chen Yaoyao na ito. Kung may parurusahan ka, siya ang parusahan. Chen Yaoyao. Kamukha mo talaga. Ang tatay mong si Chen Jingyun. Ako'y anak ni tatay. Siyempre kamukha ko siya. Ewan ko lang kung si Tangwan ba ay nagmana sa inyong gene. Kaya naman sobrang bobo niya.
Ako? Ikaw na babaeng walang hiya? Chen Yao Yao. Alam ko ang dahilan kung bakit ka matapang. Ang pamilya Shen nga ay nagpakalat na ng balita na ikaw ay ikakasal na kay Shen Yuxing. Ano? Sabi ni Chen Yao Yao. Totoo pala. Pero Shen Hongxi, kailangan mong bigyan ako ng konting respeto. Ganito na lang. Ako na ang bahala. Ikaw, humingi ka ng tawad kay Wanwan. Tapos na ang usaping ito. Papa, bakit naman ganun na lang kadali na palalampasin siya? Ako? Oo nga. Paanong basta-basta na lang palalampasin? Ang nagkasala ay dapat humingi ng tawad. Kaya, ang dapat humingi ng tawad ay si Tang Wan. Bakit ako hihingi ng tawad? Chen Yao Yao, baka nababaliw ka na? Ang lakas ng loob mong kalabanin si Mr. Tang. Mr. Tang, binigyan ka na ng pagkakataon. Ayaw mo pa ring tanggapin. Chen Yao Yao, sigurado ka bang gusto mong humingi ng tawad sa iyo si Wanwan? Hindi lang dapat humingi ng tawad, kundi dapat ding managot sa kaukulang legal na pananagutan. Hindi ka pa nga kasal sa pamilya Shen. Ang yabang mo na. Kung ayaw kang maniwala, na ipapalabas kita. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ginoo? Yao Yao, pasensya na, na-late ako. Singsen, tulog ka na ba? Tulog na. Pero, unang beses ko palang maging tatay. Medyo nagkakagulo ako. Ang batang iyon, nakabalik pa pala. Tito Tang, ang mga bagay ng pamilya Shen, kailan naging karapatan mong makialam? Yusheng, ako at ang tatay mo. Sabi ng tatay ko, simula nang ang anak mong babae ay naging napakatapang na gumawa ng ganoon. Ang utang na loob niya sa pamilya Tang ay wala na. Tito Tang, alang-alang sa ating matagal na pagkakaibigan, ipasuko mo na si Tang Wan. Ako hindi pwede. Tatay, iligtas mo ako. Tatay, hindi ko kaya. Dumating si Buffett kasama ang kanyang asawa. Pasukin natin sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ka hahayaan ni tatay na kunin ka. Kung hindi, kalimutan na lang. Hindi pwedeng kalimutan na lang ang insulto ni Arya sa'yo. Ngayon, ay sabay na nating tapusin. Wala ka namang lagnat. Nakalimutan mo na kung sino ang amo. Ako ang nasa iyong kamay, na pinakamalaking hari. Ginoong Buffett, sakto ang pagdating mo. May nagkakagulo dito. Hindi marunong sumunod. Sino ang maglalakas loob na manggulo sa pamilya Tang? Ako ang bahala sa'yo. Ginang Buffett, dapat ninyo akong ipagtanggol. Iyon ang babaeng pumalit noong araw na iyon. Siya ngayon ay sumugod na naman dito. Ibig mong sabihin, nandito rin si Miss Chen Yao Yao? Oo, siya nga. Kulang pa ang leksyon ninyo sa kanya noong huli. Lalong naging mayabang siya. Tama na. Tama na. Laging pinapalad ako ng langit. Ginoong Tang. Si Ginoong Shen Yuxing ba? Nandito rin pala. Sila ang nanggugulo dito. Dahil nandito kayo. Siguradong hindi na sila mangahas. Na magpatuloy pa. Itong si Shen Yuxing. Nang makita si Ginoong Buffett, hindi man lang dumating para bumati. Ganyan ba ang pagtuturo ng pamilya Shen sa iyo? Chen Yao Yao. Ngayon, hayaan si Ginang Buffett na turuan ka ng magandang asal. Ewan ko kung ano ang ituturo ni na Ginoong Buffett at G&G, Arya sa amin. Walang hiya. Kayo ang walang hiya. Ginoong Shen dati, palagi nagkamali ang aking asawa. Humihingi ako ng tawad sa iyo.
Ginoong Shen, pasensya na dati. Nakinig ako sa mga sulsol ng babaeng Tang kaya nasaktan ko si Miss Chen. Ginoong Shen, patawarin mo ako. Anong ginagawa mo? Ginoong Buffett, parang humihingi ng tawad kay Ginoong Shen. Nanaginip ba ako? Ginoong Buffett kayo. Tumahimik ka. Ang makasakit kay Ginoong Shen ay katumbas ng pag-insulto sa buong pamilya Buffett. Ang dapat ninyong hinga ng tawad ay hindi ako, kundi ang aking asawa. Paano mo iyon nagawa? Sinabi ko na, ako ang nasa kamay mo, pinakamalaking trump card. Pakiusap, Miss Chen. Hindi patawarin mo kami, Ginang Shen. Ginang Shen, patawarin mo ako. Pasensya na. Hindi kita mapapatawad. Kung ang tao na umaasa sa kanyang kapangyarihan ay maaaring mang-api ng iba kung gayon, siya ay walang pinagkaiba sa hayop. Hindi ko makakalimutan ang kahihiyang ibinigay mo sa akin, kaya hindi kita mapapatawad. Miss Chen, Narinig mo ba? Miss Chen, alam kong mali talaga ako. Miss Chen, alam kong kabilang ka sa pamilya Chen. Matagal ko nang kilala ang tatay mo. Alam ko pa nga ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya Chen. Sabihin mo? May sapat akong ebidensya na nagpapatunay na ang pagbagsak ng pamilya Chen noon ay gawa ng pamilya Tang kahit ang pagkamatay ng mga magulang mo. Ay may kinalaman din sila. Ano ang sinabi mo? Nagsisinungaling ka. Ang tungkol sa pamilya Chen ay walang kinalaman sa pamilya Tang. Kayo pala. Yaw. Ang pamilya Tang ay inakusahan ng ilegal na pangangalap ng pondo. Ilegal na kompetisyon. Nakumpiska ang lahat ng ari-arian nila, Tang Yuanzhong. At ang kanyang anak na si Tang Wan, ay inakusahan ng maraming malalang krimen, ay dinakip. Mula ngayon, hindi mo na kailangang uminom ng gamot. Salamat, Song Jinshu. Binabati kita! Pagkatapos ng lahat ng pag-iikot, bumalik ka pa rin sa kanya. Sana'y maging masaya ka. At sana'y, mahanap mo ang tunay na pag-ibig. Mommy! Yaw. Umuwi na tayo. Yaw. Sa lahat ng mga taon, ikaw ang laging nasa puso ko.